18 anyos daw si Mayan nung nagsimulang lumobo ang kaliwa niyang binti. Nasa 25 kilos na ang bigat nito ngayon, katumbas ng kalahating kaban ng bigas. Nagsusugat-sugat na ito, nagbabalat-balat at nangingitim na. Kaya po ito nilalagyan kasi po, minsan po kumakate tapos nagtutubig po siya. Dahil sa kanyang kondisyon, si Mayan hindi na makapaglakad. Hindi ko na po talaga kayang buhatin. Ate Grace, Ate Banday, patulong naman po, pahugas ng pako po. Gasa na? Alagaw at saka dahon ng bayabas. Ito po yung dahon ng bayabas at saka alagaw. Pinakukuluan po namin para po yung kirot ng sugat niya. At yung nararamdaman ng mapding na po talaga eh. Makatulong sa kanya. Dito. Wala na doon, mababasa. Medyo mainit pa. Maganda nga yun. Para patay ang bakterya. Akati ng alak-alakan ko. Dukutin mo pa dyan tayo sa alak-alakan daw. Ito, yan mo. Kaya ako na po dudukot. Ako na po dudukot. Baka mahulog ka. Hindi po. Hindi po. Kakamutin ko lang po. Yan po ang pinakasapin niya sa pag nalanggas na po, yan ang pinaka. Kung sa diaper po. Pag diaper ko nga lang po, nahirapan po ako. Sa totoo lang po, hindi na po ako naliligo. Puro punas-punas na lang po. Mga nakakaya ko lang pong gawin yung paglinis-linis po dito na may kasamang panungke. Mag-isa na lang sa buhay si Mayan. Mahigit 1 taon na ang nakararaan nung na-stroke ang kanyang nanay Enriqueta. Para po ako nawala ng paa, yung nabantay po siya. Kasi po siya po ang nagluluto sa amin, nagpapaligo po sa akin, naglalaba po ng mga damit ko po. Mabuti na lang daw at nariyan ang kanyang mga kapitbahay na umaalalay sa kanya. Baka mapasok ka. Hindi. Aray po. Paano ka makaupo? Teka. Hindi, ayun na. Tama na yan. Tama na? Kaya mo na upo? O lalagyan kitang unan doon sa likod? Alas 3 pa nagbubukas na ako ng tindahan. Binibigyan ko si Mian. Magkape ka muna. Kung nalalaman mo lang lalo sa gabi, talagang maawa ka. Sel! Pakiigib ng ako ng tubig. At ang kapitbahay niyang si Ado, ginawan pa siya ng pintuan. Pusang loob na ginawa ko na yun para sa kanya talaga. Parang anak na rin. Siyempre siguro naman kayo kung sa anak nyo yan, talagang maiyak kayo. Kasi na, mababa ang luha ko eh. Ang naghahanda naman ng kanyang pagkain, ang mag-asawang Alberto at Grace. Minsan tatawagin ako niyan, meron siyang yung mga bigay ng mga paluluto sa akin. Ako yung hahatid ng pagkain niya. Pinaliliguan. Namamalengke din po pagka binibili po siya ng gamot pag makirot na po yung kanyang paa. Yung mga damit niya po, nilalaban din po kasi mga sinasapi niya po sa sugat niya. Kailangan din po talagang labhan. Oo, nakakapagod. Pero kailangan niya ng tulong. Ang anak ng mag-asawa na si Aisel, nakaalalay rin sa kanyang ate Mayan. Araw-araw kong tinutulungan ate Mayan. Maghuhugas po ng plato. Mayan, tapos na. Naiiyak din po ako pag umiiyak siya. Nangako ako sa nanay niya na tutulungan ko siya. Hindi namin kaano-ano yan. Ano lang, kaibigan. Kapitbahay. Oh, ang sakit. Aray ko. Aray ko, Papa Lord. Aray ko. Aray ko.
Pag nakikita ko kasing naririnig ko sa gabi, gabi-gabi yan. Nagsisigaw. Masakit. Hindi ko po to kaya, Papa Lord. Hindi ko po kaya to. Parang inadya rin na napatira kami dito kasi ano na rin, magaan na rin po sa akin na tulungan na rin siya, gawang wala na rin po talaga siyang ano eh. Kasi po nahiya na po ako sa kanila. Sobra-sobra na po ang pag-ano ko pa sa kanila. Sobra-sobra na po ang sakripisyo nila sa akin. Minsan nga po, sinasabi ko po sa sarili ko na ako na lang po ako ni Mama. Para hindi na po ako maging pabigas sa mga nakapaigil sa akin. Bunso si Mayan sa 4 na magkakapatid. Ang panganay niyang kapatid, nakakulong. Ang kanya namang ate Vidalin, may sarili ng pamilya. Bumibisita na lang ito sa kanya. Napapadala naman din po ng pang-suporta niya, pagkain niya. Yung ate niya, natitingin din siya, nabibisita din kahit papano. Hindi naman po pinapabayaan. Hirap din kasi pag walang pinansyal. Ang tanging bumubuhay sa kanya, ang kanyang ate Vidalu na isang OFW sa Canada. Para malibang din, may tingin na lang po ako ng mga pasyalan sa ibang bansa, kagaya po ng Canada. Mga gusto ko pumunta para po doon po magtrabaho po. Kasi po andun po yung ate ko po. Para hindi raw maging pabigat sa kanyang mga kamag-anak, sumasideline si Mayan sa pagtitinda ng kung ano-ano online. Sari-sari po, bangus, dessert, saka mga karne. Bihira lang po ako makabenta, pero po kahit paano kada buwan may income. Pick up na sa bahay niya na lang kasi hindi naman po siya makalakad eh. After nila po akong makita, hindi na po sila nag-order. Simula raw nung lumobo ang kaliwa niyang binti at paa, hindi na personal pang napatignan si Mayan sa doktor. Wala kasi silang pera. At ang inaalala niya, unti-unti na rin ngayong nag-iiba, pati ang kanan niyang paa. Parang gusto ko na po talagang bumitaw. May times po na tinatawag ko po si Mama na makunin niyo na po ako. Huwag niyo naman po ako perapan. Please lang po kunin niyo naman po ako. Pero po may mga taong nagpapalakas po ng loob ko na sinasabi po nila na may anlaban lang, Wag kang susuko. Tatawag ka lagi sa taas. Marami nagmamahal sa iyo. Ang panagdadasal ko po kay Papa Lord ay mawala na po itong karamdaman ko po. Kasi po sobrang nahirapan na po ako. Para maaksyonan ang kanyang sitwasyon, inilapit ng aming programa ang kanyang kaso sa lokal na pamahalaan ng San Pedro. Ang City Social Welfare Development Office nagbigay ng grocery at pera. Pagkaloob po natin kay Miss Mayan ang 20,000 pesos medical assistance. City Livelihood naman po, nag-provide po tayo ng 10,000 para po sa kanyang panimulang pangkabuhayan. Nag-abot din ang aming programa ng financial assistance. Masaya po. Yung pinagdadasal ko po dati na natupad na ni Papa Lord. Una muna siyang binisita sa bahay ng doktor mula sa kanilang Municipal Health Office. Mukhang infected na din talaga. Mukhang kailanganin natin ngayon pansamantala ng antibiotic para makuha po yung mga infected na area. I-refer natin siya sa specialista to do a complete series of examination para malaman natin talaga kung ano ba talaga yung sanhi ng kanyang kondisyon. Pagkatapos, ikinasa na ang pag-rescue sa kanya. Pero sa laki ng kanyang binti at paa, hindi na siya magkasya sa pinto. Kinakabahan po na masaya kasi po makakalabas na po ako. Hanggang ang mga kawani ng LGU nagdesisyon ng tungkabin ang tarangkahan o gate ng kanilang dating tindahan para lang si Mayan makadaan. Kailangan natin paluwagin para makadaan yung pasyente. Ibabalik namin ng maayos. Bilang tayo. 1, 2, 3, up! Pasok!
Konti na lang. Higa na po. Sige ba? Okay na. Okay, good. Hawakan mo kayo, Bin. Ready to lift, ah. May command. Lift! Makalipas ang 13 taon, muling nasilayan ni Mayan ang mundo sa labas ng 4 na sulok ng kanyang kwarto. Feeling ko po na pamamahayan na po yung loob ng paa ko ng uod. Pero ano nga ba ang sakit ni Mayan? Based on the initial assessment, or vital organs are okay, but we need to focus on the enlargement. Based pa lang sa smell and physical appearance, alam mo, compromised na talaga ang kanyang mga muscles and soft tissues. Very common or known causes ng mga ganitong kondisyon, elephantiasis. But it is an obstruction of the lymphatic system. Could be tumors, could be other infections. Increase in size is definitely not caused by the uod. May infection siya at may parasite, may bacteria din po. Base doon sa examination natin, ang posibilidad din po ng fungal, mayroon din po. It should be a surgical intervention. I really think na kailangan na siyang dalhin sa equipped hospital. It will reach millions. Saang Diyos kukunin ang ganitong palaking pera? Million ang gagastusin dito. Kung ano man ang maging resulta, ang opisina po ng CSWD ay tutulong po at na mapacilitate ang kanyang kailangan at ihingi po sa ibang agency po. Alam ni Mayan na magiging mabigat ang kanyang laban. Pero basta't nariyan daw ang mga nagmamalasakit sa kanya, kahit pa yung mga hindi niya kaano-ano, pinipilit niyang mas maging matapang sa malalaki niya ngayong hakbang. Gusto ko po matulungan po ako. Kasi hirap na po talaga ako. Ayoko na po maging pabigat sa kanila. Gustong-gusto ko na pong gumalaw ng maayos. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.